Yo, what's up? Ayan. Good morning mga kalibis. So ito, going to casa ngayon to mga kalibis. Kasi kailangan na nating ipa-change oil si Maki. Dahil kumikislap na yung kanyang odo. Ayan, nandito tayo ngayon sa Moto Central. Ayan. Kasi ano na natin change oil na natin si Maki. Yan. Pa-change oil na natin kasi mayroon na siyang 1,621 kilometers na tinakbo, kaya kailangan na natin change oil. So now nandito tayo ngayon. Alam mo pa yung bukas nila. So mula dito bibiyahin natin to mamaya hanggang doon sa Cubao. Tingnan natin kung wala naman sigurong ulan ngayon, malinis naman yung kalangitan. Ay siya, alis na. Yo, what's up? Yan. Alis na tayo. Dito tayo sa oras natin ay alas 8:28. Ayan, alis na tayo. Dito, lalabas na tayo dito sa Moto Central. So ayan, kakatapos lang yung ating change oil. So ngayon, samahan mo naman ako going office naman. So yan. Yan. So going office. So what's up? Ito na, samahan mo ako dito. Mula dito sa Naik sa Cavite. Ang oras natin ay alas 8:29. Sarado ko lang yung aking jacket. Medyo naka-open yung jacket ko. Sarado lang. At digmain natin to hanggang Cubao, kung hanggang saan aabutin yung battery. Kasi yung battery ng ng ating camera, yun yung umiiyak E30. So go na. Tingnan natin kung sa ganda ng panahon, kasi ito na yung bakbakan natin na karsada. So ayos naman tong karsada to. Wala naman sigurong traffic ngayon kasi wala nang pasukan yung mga estudyante. Kaya tingnan natin ngayon kung hanggang saan tayo. So bagong change oil si Maki mga kalibes. So inaasahan natin na medyo maganda yung performance nito. Ang ganda ng performance nito. So maganda talaga, wala na akong masabi, basta bagong change oil, 'di ba? Tapos mapapansin natin yung dashboard natin naka-reset na. Yan, wala na yung nagkikislap na okay na oil. Ibig sabihin change oil dapat daw first 500 as per mekaniko. First 500 dapat na change oil na. Pero nakita ko naman sa langis kanina malinaw pa baga sa hindi kagaya nung smash na nag-change oil ako nung smash nung nakaraang araw na grabe, parang black ink na. Tapos umusok pa yung yung kanyang tambutso kasi napasukan nga ng tubig. Pero ito, nung tinanggalan ng langis kanina, hindi ko lang nakuha ng video kasi nga bawal doon sa loob ng shop ng Moto Central. Bawal din magtambay doon sa shop nila mismo. So ginalang ko po sila at doon na lang ako sa waiting area. Pero nakikita ko yung langis, sinilip ko sa 1,600 nakalimutan ko kung ilan yung basta 1,600 kilometers mahigit yun. Yung langis niya is parang hindi naman nagbago kasi nga yung mga gear nito is
is bagong bago, di ba? So yung nagkikiskisan na gear, hindi naman masyadong na yon, na kung baga nahihilis gaya ng mga luma. Kasi kapag nag change oil tayo, makikita natin yung langis talaga madumi. Pero kanina dito kay Imaki, nakikita ko yung langis parang hindi siya nagbago. Ayan. So ang biyahe natin ngayon mga kalibis ay napakainit sa ilalim ng araw. Kaya hatawin natin ngayon to, kasi malayo pa yung opisina at mayroon pa akong activity sa labas. Kaya kailangan tong kailangan tong hatawin. At siyempre be safe. Kahit bagong change oil, kailangan pa rin mag-ingat. Pero sa ngayon mga kalibis, nakikita ko parang hindi na nagbabanta yung ulan. Di gaya kahapon na medyo maliwanag sa umaga, tapos maambon-ambon. Pagdating ng hapon, malakas ang ulan. Pero ngayon, feeling ko hindi natin maranasan ngayon yun. Ay, parang tagapag-asa na rin ako. Charot lang. Ayan. So now, samahan mo ako ngayong bumiyahe from Cavite to Cubao. Kung hanggang kung hanggang saan abutin. Nalubak tayo. Na yung ating camera, natulingi. Ayan. So ayusin muna natin yung camera natin kasi medyo natagilid siya nung nalubak. Ayan. Medyo lumambot. Lumambot siya. Yan. So tingnan natin kung hanggang saan tayo abutin ng pagkalubat. Actually meron na ako mga spare battery, naghanda na ako mga kalibis. Pero ngayon kung hanggang saan lang aabutin itong ating battery, hanggang doon lang muna tayo. So kung sasairin natin hanggang Cubao, depende kung yung battery kasi kapag gumagamit lang ng 1080p, maabot siya ng 2 oras. Pero kung gagamit tayo ng 4K, itong isang camera natin, yung bago, pag naka 4K siya or 5.3K yung resolution niya, yung battery nasa nasa 1 hour yung battery niya. Goodbye na siya. Pero kapag naka 1080p, aabot din siya ng isang oras kalahati. So okay naman siya. Siyempre sabi nga nila overheating, nandun na tayo sa overheating. Pero sa cellphone nga natin, nag-overheat nga siya kapag ginagamit natin yung mataas na resolution ng camera. Hindi natin maiwasan yon, mag-iinit talaga kapag nagdi-drain ng battery. Sa simpleng papanood nga lang natin ng mga video, nag-iinit siya. Pagbabrowse ng mga hinahanap natin, nag-iinit siya. So what more pa kapag naka 4K, di ba? So yun, so intindihin na lang natin yan. Tsaka ngayon yung biyahe natin, napakaliwanag ng panahon mga kalibis. Gandang ibiyahe, kailan nakakaantok. Dahil kapag ako kasi nabilad sa araw, madali akong antukin. Kaya ang ko talaga, ang biyahe, medyo komportable na ako doon sa biyaheng madaling araw at saka sa gabi. So pag pasok sa trabaho madaling araw, mga 5:30, yan, magandang biyahe. Tapos mga alas 7 ng gabi, maganda rin yung biyahe. Kasi hindi masakit sa hindi masakit sa balat yung init ng araw kasi wala nang araw sa mga oras na yun. So charot lang. Okay,
So yan, huwag kayong magsawa. Sa mga bago nga pa lang, napadaan lang dito sa ating channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video na bagong upload dito sa ating bagong channel. Okay, so actually meron na mga pala tayong bagong logo. Ayan, sa Kung Livy meron tayong bagong logo at ang ating tagline ay connecting people. So Kung Livy, connecting people. Di ba? So bago 'yan. Kasi yung connecting people kasi noon nasa isang company, isang brand ng yung connecting people. So ngayon Kung Livy, connecting people. So connect tayo sa mga tao. So tulungan nyo ako, huwag kayong magsawang sumuporta sa ating channel para kung sakaling swertihin tayo, makatulong tayo sa mga kapwa natin na pwede nating tulungan soon. Di ba? So mas maganda kasi yung tumutulong tayo sa iba na yan yung maluwag sa atin. Kaya yun lang, hiling ko sa inyo, tuloy lang yung suporta nyo sa channel natin para kung sakaling darating tayo doon sa time na mag-grow tayo, makapamigay tayo ng mga grasya doon sa sa ibang mga kababayan natin. So yun lang yung goal ko dito, simpleng goal lang, makatulong lang sa iba. So yun lang. Gusto man nating tumulong sa iba, kaya lang wala tayong pangtulong, so medyo no tayo doon. Yan, nandito tayo sa puwitan nitong malaking trailer na ito. Ayan, di rin tayo makasingit. So ngayon, nabilad tayo sa araw. Yung camera natin nabilad sa araw. Baka ilang baka ilang minuto lang to madidid na rin. Yan, so mayroong ambulansya sa likod. So kung yan, dito tayo sisingit. Yan, para makasingit tayo, susunod tayo dito sa ambulansya. Yan, gilid-gilid lang. Yan. So nung kasi mga kalibis, going back, nung Sabado nagpunta na ako doon sa casa sa Moto Central para magpa change oil. Kaya lang dumating ako doon ng 4:15. So late ako ng 15 minutes para sa closing nila. Nag-close na, nag-uwian na yung cashier, nag-uwian na yung ibang doon, mga personnel. So hindi na tayo na change oil. Kaya sabi nung mekaniko, balik na lang sa Monday. Hindi pwedeng Monday kasi nga masyadong ma-traffic. So pinili ko na lang ng itong araw kasi medyo baka wala namang traffic ngayong araw, 'di ba? So wala talagang traffic kasi nandito tayo, nakasunod tayo dito sa ambulansya. So biyaheng probinsya ito mga kalibis, biyaheng probinsya, ganito yung sitwasyon ngayon dito. So sinsya na, disclaimer na mga kalibis sa mga nakapanood nito, nakasunod tayo dito sa ambulansya. So wala akong choice, kaysa pipila ako dito, anong oras po ako makakarating ng Cubao, 'di ba? So yan na, dito na lang, gigilid-gilid na lang tayo dito sa ambulansya. Yan. Inaasahan ko kanina walang traffic kasi tanghali, naubos na yung traffic. Kasi pag umalis kasi ako sa bahay ng alas 6 mga kalibis, traffic talaga, lalo na dito sa may sentro ng Tansa.
medyo matraffic. So ngayon kala ko walang traffic, ito pala yung totoong buhay sa ganitong oras. So oras natin alas 8:42 mga kalibis. Yan, ayan na. So naglabasan pala yung mga heavy equipment heavy equipment ngayon dito, kaya traffic, ang init pa. Nakakaantok, mamaya maya antok na antok na, kaya walang choice kundi sumunod dito kay ambulance. Yan, ngaw si ambulance. Siya kagabi, maambon-ambon din kagabi mga kalibis. So sa biyahe ko kagabi from Las Piñas to Bacoor, medyo nakatikim din ako ng ambon, pero hindi naman umabot doon sa level na kailangan magsuot na ng kapote. So tiis-tiis muna, tiis gwapo muna, tiis pogi. Ambon-ambon lang, kaya lang naman. Pero ngayon nakabawi naman ang panahon, mainit naman ngayon. Sabi nga nila, kapag maulan, reklamo, puro ulan, lagi na lang ulan, 3 araw nang maulan, 1 linggo na, 2 linggo nang tuloy-tuloy ang ulan. Ngayon pag umaraw naman, reklamo pa rin, ang init naman ng araw, di ba? So wala nang mapaglagyan. Kaya kung sa Bisaya pa, naglibog na ang Ginoo ba ug unsay ihatag nila sa tuwa, di ba? O mangayo tag-uwan, tagan tag bagyo, di ba? Mangayo po tag init, tagan po tag El Nino, para mutagam. Di naman lagi mutagam, pastilan. So yan, biyaheng probinsya mga kalibis, ito yung sitwasyon natin. Yan, tiis pugi lang muna sa traffic. So subaybayan lang natin ito si ambulance, para tayong ano nito, escorts, naka-convoy tayo kay ambulance. Yan, malaya pa yung biyahe natin. Nabilad sa araw na yung ating camera, baka biglang sumabog sa init ng araw. Kawawa. At yan, wala pa akong almusal. Kung normal lang na biyahe to, naghanap na ako ng almusal. Pero ngayon kailangan nating magmamadali, pero safe naman yung ating pagmamadali. Takbo lang ng 60, 60, 80. Ayan, safe na yan. Ayan. So kaya yung tinitesting ko kasi ngayon mga kalibis, itong Akaso nandito ngayon sa nakamount dito sa chain natin. Ito yung ginagamit ko na para sa pangharap. Ito naman yung ginagamit ko dati. Okay naman yung resolution nito. Naka 2.7K ito mga kalibis. Pero yung GoPro kasi dito sa ating harapan, dati nung biyahe tayo ng Kabyang, yung GoPro dito nakamount sa ating chain. So medyo maganda talaga kapag naka GoPro, di ba? So shout out GoPro Bekenemen. Yan. So now naputol tayo dito naputol tayo. Nakasingit si tatay, magaling din si tatay mag-drive. Nakasingit agad yung kotse niya. So now try ko magpalit kasi nag-order ako ulit ng bibili ako ulit ng magnetic, yung quick release. So yun, para anytime na magpalit-palit ng stand, so wala nang hassle. So clip na lang, wala nang problema. So ngayon ang ginagamit natin ng ginagamitan ng magnetic, itong Akaso nasa chain natin.
yun yung ginagamitan ko ng magnetic kasi pwede siyang sa ano dito, tapos pag tinanggal ilalagay sa dibdib. So wala siyang ano problema, hindi ka na mag screw kung ano yung pwedeng gawin pa. So yan yung ano, yan yung nangyari. Pero kapag nakabili ako ulit ng ano magnetic na ano na quick release, so wala siyang ano, wala nang problema kahit magpalit-palit si GoPro na sa ano sa chain natin, tapos si Akaso yung nakaharap, tapos yun palit-palit siya, wala na siyang problema. Ngayon naka-screw pa itong ating GoPro nakaharap dito, kaya pagka nagpalit ng battery madali lang din naman kasi nasa gilid naman. Pag umuulan okay lang din. Feeling ko mas maganda siya kapag umuulan kasi malamig. Wag lang sa ganito na nakababad sa araw. Pero ito ay subok lang ngayong araw, at ibilad natin sa araw ngayon si GoPro at saka ito si Akaso. Si Akaso actually mayroon tong case before. Nung nabili ko ito, may case po ito na yung waterproof. Kaya lang sa tagal na nabilad sa araw, na uulanan, rumurupok siya mga kalibis. So ang nangyari, nadurog yung yung lock niya, unang nabasag. Tapos yung may mga cracks na, may mga hairline na nung kanyang anong tawag nito, nung kanyang case. Kaya ang nangyari, tinanggal ko na lang kasi wala nang lock, may tendencying mahulog si Akaso. Kaya yun, so nag-order ako ulit ng waterproof case para kay Akaso. Ang hindi maganda kasi yung nagtitinda sa Shopee, wala silang stock na na case lang. Yan. Siguro kapag bumili ka ng Akaso, kasama yung case, kasama din yung unit. So kung case lang, wala silang available. So yun yung medyo nakakalungkot. Pero kachat ko naman sila na kung sakaling may available, abisuhan ako kasi mag-o-order ako. Mahal pa naman. 1,000 mahigit. Yan, di ba? Yung lang, yung case lang na yon ng Akaso. Maraming case si Akaso galing kay kay Telesin. Kaya lang para doon sa exact unit ko na Akaso V50 Pro, wala silang available. So yun yung hindi maganda. Yan yung hindi maganda. Yan, una muna ako kay ambulance kasi medyo maliwanag dito. Yan, unahan natin si ambulance. Pag medyo sa traffic, sasunod tayo kay ambulance. Yan, medyo maano lang dito, kalsada. Going back sa kwento, ayun na nga, naghanap ako kung sino yung sa nakapanood nitong video na to. Kung baka meron kayong alam kung saan nakakabili ng waterproof case kay Akaso V50 Pro, pwede nyo akong i-message or i-comment nyo sa baba nitong video na to para mabili. Kasi sayang naman tong aking Akaso. Yan, speaking with Akaso mga kalibis, maganda si Akaso, quality okay na, para doon sa price din niya, hands up na ako doon. Kung baga okay na, kung baga sa quality at saka sa presyuhan, match lang. So hindi naman natin pwedeng ikumpara si Akaso dito kay kay GoPro, kasi si GoPro talaga mayroon siyang sariling quality din na kanya na hindi pa matutumbasan ng ibang action camera, lalo na nitong Hero 11. So yan, na-traffic. Naka-red light tayo dito. Hindi tayo pwede makahabol kay ambulance. Okay, dito lang tayo, tago muna.
Ayan. So, hindi naman pwedeng i-kumpara kasi sa mahal pa naman nitong GoPro. So, si Akaso, sabihin natin, nabili ko si Akaso sa Shopee ng 6,000. Tapos si GoPro naman may kamahalan. So, presyo, price wise and quality wise magkaiba sila. Siyempre. Kaya lang sa presyo naman magkaiba din. Ang siguro para sa akin, kung si Akaso ang presyo niya kasing mahal ni GoPro, tapos ang quality niya ay medyo mababa sa quality ni GoPro, yun yung pwede natin i-complain na mahal-mahal tapos ganito lang yung quality, 'di ba? So yun yung kino-consider natin. So sa price ni Akaso na nabili ko na 6,000, good na siya, good. Sa mga bagong nagmo-motovlog, kung may pambili kayo ng high-end na action camera like GoPro Osmo Action 4 or 3, kasi may bago ngayong labas yung 4, pwede, or mga Insta360 yan, kung mag-invest kayo ng ganon. Pero para sa akin, habang bago ka or hindi mo pa masyadong kabisado yung paggamit ng camera, so mas maganda kung simula ka doon kay Akaso. Hindi naman si Akaso talagang okay si Akaso, kasi yung ginagamit ko, ito nga si B50 Pro. Hindi naman ako pinapahiya sa araw, sa gabi, kahit tag-ulan, sumusugod ito si Akaso. So thankful ako kay Akaso kasi nabigyan na ako ng idea. So bago ako bumili kay GoPro, mga kalibis, kay Akaso ako medyo natuto kung paano siya gamitin, paano yung tamang tamang angle, 'di ba? Bisaya. Tamang angle niya. So kay Akaso ako na natuto. Yan. So medyo na corner tayo dito. Na corner tayo. Okay, dito tayo kakaliwa. Yan. So kung ang daanan mo ay maluwag na ganito, maganda yung biyahe. 60, bibiyahe tayo, sisipa tayo ng try natin sumipa ng 100. Yan. Kasi bagong langis natin, pwede tayong sumipa ng 100. Woohoo! Yan, 95. Sipa tayo ng 100. 1 3. Yan. Yan, mayroong motor. Tricycle. Ayan. Yan. Okay. Medyo naantok na ako, mga kalibis. Mainit na, nasa tinamaan na ng init ng araw yung aking mukha. Medyo mainit na talaga. So yun, nandito na tayo sa may Gahak. Oras natin ay 8:56. Approaching Gahak, mga kalibis. Yan. Yun baka pwedeng kami muna. Agoy. Anong nangyari? Baka pwedeng sumingit. Pasingit muna.
Yan. Sorry guys. Ayan. Dito tayo. Approaching Gahak tayo. Gahak. Sa may... Saan nga ba? Sa may... Gahak nga. Sa may 7-Eleven. Yan. Ang init na. Naramdaman ko na yung init mga kalibis. Yun oh. Kailangan nating ibangking si Maki. Bagong langis eh. O yun, Gahak. Ito na yung Gahak mga kalibis. Jollibee, 7-Eleven. Yun. Kailangan nating humataw kung saan tayo abutin ang lubat. Yan, sarap dito mga kalibis, o mga lamang dagat yan sa gilid natin. May mga tahong, 'di ba? Tahong ni Carla. Yan, tahong ni Carla yan. Tahong. Yun, dito tayo sa may stoplight. Okay. Traffic pa rin dito mga kalibis oh. Ito naman sa may ano na to, Kawit. Yan, sa may Kawit, Cavite. Yan. Tapos yung sa may bandang unahan, kakanan na tayo dyan papuntang Bacoor na, SM Bacoor. Kasi yung diretso nitong karsada na to ay papunta ng Cavitex. So hindi pa tayo naka 400cc na displacement ng motor, kaya dito lang muna tayo sa Binakayan. Binakayan muna. Okay. So naka alas 9 na. Yan. Alas 9. Yan. Pero napapansin ko mga kalibis, mainit na talaga yung aking camera. Yan. Pero siguro hanggang SM Bacoor, papakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng highway galing sa may Mabolo papuntang SM Bacoor. Kasi malapad na malapad na karsada. So magandang biyahe doon. Yan. Ang init dito, yung camera natin nabilad, ang init na din. Yan, Binakayan na po tayo mga kalibis. Ito na yung ano dito. May mga kainan pala dito sa ano na to, lugar na to. Pag dumaan kasi ako dito, masyado pang maaga, alas 6, sarado pa. Pero mayroon palang mga magagandang kainan dito, masarap. Yun. Singit lang. Singit lang.
Yan. Traffic talaga dito sa may Binakayan. Kasi nung bago pa lang ako dito, itong lugar na to, traffic talaga. Maliban lang sa gabi, kasi sa gabi konti na lang yung dumadaan. Pero sa araw, mula umaga hanggang hapon, siguro traffic to dito. Kasi sa umaga dumadaan ako dito, traffic eh. Ay, grabe. Ay, init. Init sa mukha. Sira yung beauty natin ito. Oop, sorry Nay. Yap. Ah, 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 ah. Okay kayo. Okay kayo. And at saka pasingit talaga. Going back, ito kasing ano, Akaso mga kalibis, magaan lang siya, na nakasabit dito sa ating chain mount. Kung ikumpara kay ano, kay GoPro, kasi si GoPro siyempre mahal, marami na akong nilagay na protection. Binilhan ko na siya ng frame, binilhan ko pa siya ng scratch proof, di ba? May scratch proof pa siya, kaya yun, marami na, kaya bumigat na rin siya. Kaya kapag ang helmet mong lagyan is yung mga helmet na branded din na helmet, masyado na siyang bumigat. Pwede siya pang vlog, kasi ano, maganda rin siya, pero mas maganda siya as gawing pang motovlog, kasi yung action camera ay naka-design para sa pang motovlogging, hindi sa pang vlogging lang. Kasi yung pang vlogging lang, cellphone is enough na. Sumisigaw si kuya, bakit kaya? Ayan. So, approaching Mabulo Bridge. Ito. Yung pakaliwa nito, papuntang ano, General Evangelista. Pakanan pala ito si kuya. Di pa. Evangelista yan, General Evangelista. Ito naman, ito yung papuntang Aguinaldo Highway sa may SM Bacoor. So ito yung baybayin natin, kasi una, maganda yung kalsada dito. Para kung ikumpara kasi doon sa may General Evangelista, shortcut doon, pero sa ngayon maraming doon reblocking. Ibig sabihin ginagawa yung kalsada, maraming mga talagang binablock nila. Kaya traffic din. Kahit sabihin nating shortcut, shortcut na siya kung shortcut, pero shortcut na siya kung shortcut, pero medyo matagal din ang biyahe doon, kasi maraming hinto-hinto, kasi pila-pila, mga ganon. Kaya yun yung nangyari dito. Kaya dito ako dumadaan una, maganda pa yung kalsada dito, wala pang lubak, kahit lungkat na to. Kasi mag-SM Bacoor pa kaya lungkat talaga to.
Sapote. Pero doon din naman magtagpo sa Sapote, pero long cut na ito. Ang maganda lang dito, maganda yung karsada at nakapagpatakbo ka ng medyo mahusay-husay, di ba? Unlike doon na ang takbo mo lang doon 20-20, yan, di ba? 20-30. Dito nakakatakbo ng 75, yan o. 75. Kung hindi ganito, makatakbo ka pa dito ng 100. Yan. Dito tayo sa kanan. Labasan pala ngayon ng mga heavy truck, kaya medyo tagilid din tayo dito sa traffic. Yan. Yan. Sa ngayon pumipitik pa naman yung ating camera, pero nabilad nga siya sa araw. Naawa ako. Yan. Naawa ako sa camera na nabilad sa araw. Hindi baling ako nabilad sa araw. Ay. Kasi na mainit siya. Nakakapanghinayang naman kung masira agad. I did not expect. Yan, dito na tayo sa SM City Bacoor. Yan, ito sa may kanan natin, SM City Bacoor. So siguro mga kalibis, hanggang dito lang muna itong video natin ngayon. Dito ko natapusin yung video natin. So kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video na bagong upload. Dito lang yan sa Kong Levy Channel, bagong channel. Kong Levy, connecting people. Okay, peace out.